Akong gihangyo ang mga Sunday school teachers. Okay, pag-gathered sa mga kabataan, sino ang magtudlo karon? Dito kamo gihapon sa aton andan nga binyo, tahom nga binyo. Pakpakan naton ang buhay nga Dios. Hallelujah. Akong gipangabay ang ara sa luyo, aton i-occupy ang lingkuranan. Praise God. Kag sa makausapa, may buntag ka natong tanan. Amen. Sama sa akong gisulti, sa 2025, kinahanglan mukat-on ta sa pagkahamtong sa espiritual. Amen. Kinahanglan mutikang ta as matured. Ato na liwaton kag bag-uhon bisan pa man ang kinaiyan naton nga dali masilo. Oh, ini nga danang aton gitawag nga MC usahay. Isa ko nahamuot ko. Oh, nga na amay linaming di sigingging pero iring. Kita mo na nga hindi na naton ni pag dadon sa 2025. Amen. Mutikang ta sa paghamtong sa pag-alagad. Praise God. Kadayon once again, salamat sa Ginoo sa sustaining strength nga gihatag niya. Kag salamat sad bisan pa man sa aton mga igsuon from Sparto minapasok sa ilan ni Pastor Pisanon upod sa iya pinalangga nga asawa. Kadayon salamat pod sa ilan ni Anabilya upod si Abana. Praise God. Kag salamat sa Ginoo sa aton marathon Thanksgiving gikan sang Pizza 25 until such now tungod kay may mga nagpasalamat pod tungod sa kaayo sa Dios hangtod pa ni sa Martes. Kag dito lang naton iyawon ang linami nga baka sa Martes. Kay salamat sa Ginoo. Praise God. Salamat sad bisan pa man sa panahon nga gihatag sa Ginoo. Amen ba? So right now, magatindog ta kagdayon. Mao kini ang unang simba naton sa tuig 2025. Abi mo lang balikon nakon kung way ka pa na-convert, labi na kung tagabantayan ka, puno ka sa superstitious belief. Aratanan ang klase nga patuo-tuo sa imo kabuhi. Pero ako nagtuo, ining aton una nga simba, you must make a agreement with the Lord nga gabay pa, mahuman ang tuig 2025, hindi nimo malakangan ang pagsimba sa Ginoo. So ining adlaw, we are blessed tungod kay una kini nga Domingo sa pagsimba sa tuig 2025. Magaampo tatanan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, magadungan tas pagpangamuyo. O Dios nga labing gamhanan, nagaampo kami sa imo once again. Madamo nga salamat sa hindi masaysay nga kaayo nimo, sa kahibulungan nimo nga kusog nga imo gihatag sa amon, bisan pa man o Lord sa activities nga walay hunong but still ara ka nga naga-sustain sa amon. Ini nga kusog o Dios, dili na kini amoa, kundili imuha kini o Dios. Lord, once again, ari kami sa una nga Domingo sa tuig 2025. Kagangamon pangamuyo o Dios, ang una nga mensahe nga amon mabatian, ang una nga pulong o Dios nga amon mabatian sa sining una nga Domingo. Lord, gabay pa, tabangi kami nga maablihan ang amon kasing-kasing, ang amon na Dios, hallelujah, pangunahuna. And we ask the anointing, wisdom, knowledge, and understanding, O Lord. And right now, ang imo hamili nga dugo, magatabon sa amon ka. Magahatag, O Lord, sa igo nga panabot nga nagagikan sa imo. Dalaygon ikaw, amon ikaw ginalift up sa sining nga simba. Sa ngalan ni Jesus, kitang tanan mag-ingon. Amen. Kag amen. Magaling ko tatanan kagdayon. Right now, lantaw na ton ang
tun-an naton sa Ecclesiastes in chapter 9 sa verse 10. Kining tun-an naton murag related ni siya sa atong topic naton sang Pitya 2 tungod kay taas ni siya amutong nga giputol naton. Usa sa mga hisgutan naton, don't lose your passions in doing good, especially in serving the Lord, or else you will hear the voice, it's too late. Amen. Don't lose your passions of doing what is good, especially in serving the Lord, or else you will hear the voice, it's too late. Ako nagtuo, ang kabuhi naton, usag yun ka matahom nga oportunidad nga gihatag sa Diyos. Ngaman, kung hindi nimo ni mahimo karon, katapusan, base ang mabatian nimo, ulahi na ang tanan. May usa ka gitawag illustration nga akon isulti sa inyo. May usa ka gitawag punuan sa kahoy nga syado kanindot sa landong niya. Kadayon diha sa iyang punuan, may usa ka langgam nga nag-awit o matahom nga gitawag huni ang alawiton nga nagagwa mismo sa baba o sa dila sa usa ka langgam. Ang tanom sad nga iyang gipasilungan, musamot ang iyang kagana sa kabuntago niya tungod kay ang langgam diha nagpasilong kaniya. Usa ka beses, may usa ka tawo nga nagbitbit siya og gamay nga kahon o sudlanan kag puno kini sa wago. Miingon ang langgam sa tong tawo nga nagbitbit og wago, miingon siya, unsa may gidaan nimo? Ingon sa tao, usa ka wago tungod kay gamito nakon alang sa isda. Kay mamingwit siya. Miingon ang langgam, pagkanindot og kalamian kaunon. Ang tao sa pagkadungog niya, miingon ang tao, hatagan ko ikaw sa wago, pero may ara kondisyon. Ang kondisyon subong sini. Wahi ko og hatagi pud ko sa imong usa ka pako o balahibo sa imong pako, usa ka buok nga ara sa pako nimo. Mingon ang langgam, way problema. Mao pa nang pangitaon nakon nga pagkaon. Kadayon, in exchange, nagbayluhay sila. Ang awit dayon sa langgam, pagkasayon sa kinabuhi. Dili ka na angayan mga budlay, tungod kay may ara na wago nga imong gikaon. Sunod nga adlaw, mao gyapon ang gihimo. Hangtod nga na-continue ang ilang exchange. Pero usa ka gitawag panahon, may bagyo nga miabot. Paghuros na sa bagyo, muaksyon na siya glupad kay mutago na siya. Ang problema kay di na siya kalupad. Kagdayon, diha siya naabtan sa kamatayon. Usahay, amo ni ang problema naton. Ngaman, ang gilantaw lang naton ang presente. Ang gilantaw naton karon ang kalami lang. Why naton gilantaw ang umaabot nga mga butang nga posible maglambot sa aton. Amo na nga ini nga topic, someday you will hear the voice and saying, it's too late. Ulahin na ang tanan. Hindi na mabalik sang langgam ang iyang balahibo diha mismo sa pako niya. Dili na mabalik sa langgam ang kahimsog sa iyang paglupad. Ngaman, tungod kay ang gilantaw niya nga ang wago may ara pawago sa sining adlaw. Wala niya gilantaw ang umaabot. And sad to say, sometimes amuning kabuhi naton.
Abi mo lang, sa kabuhi na ton nga Kristohanon, ako mismo, nga na-encourage ko sa pag-eskwela sa Bible School, kagidibot na ko na nga kon kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios. Because one thing, ang gilantaw na kon, inig kamatay na kon, asa kaha ko padung. Abi mo lang, kung imo lang hunaon pag-ayo, ang katapusan na ton, makapamalandong ka. Someday, or either, dili ka makadungog sa sini nga tingog, pero deep inside sa imong kasing-kasing, may mga pagbasol nga mahitabo. May mga pagmahay sa kabuhi nimo, nga wala nimo gihimo sa panahon nga gihatagan ka pa sa oportunidad. So ining 2025, tandaan naton, hindi naton paglantawon ang presente nga kahimtang naton karon. Lantawon naton ang posible nga mahitabo kanato kung kita mismo mubulag sa pag-alagad sa Dios. So ini nga topic, don't lose your passions. Amen. Moingon ka, yes, of course, ining passions naton ang akon gihambal sa inyo, kung madula na gani ini sa kabuhi sa usa ka Kristohanon, posible gyud nga madula ang breakthrough sa kabuhi ini. Don't allow that passions will erase diha sa imong kasing-kasing. Let's say, ang text naton kay prelude naton ang Luke sa chapter 16 verse 19 to 32. Lantaw naton ang Ecclesiastes in chapter 9 sa verse 10. Lantaw naton siling pa dito sa Good News Bible. Work hard at whatever you do, because there will be no actions, no thought, no knowledge, no wisdom in the word of the dead, and that is where you are going. Dito sa gitawag sa Easy English Translation, use all your strength to do the work that you are doing. One day you will die and you will go into the grave. Then you will not have any work, ideas, knowledge, and wisdom. So, do you work well while you are alive? Amen. According sa another translations, and do your work well, you will soon leave the earth. Amen. Someday, mubiya ta sa sini nga kalibutan. You will soon leave the earth, then it will not be possible for you to work. You will not think about future events. Amen. You will not know anything. Sa Cebuano, ini nga passage naghambal, sa bisan unsa nimong buluhaton, himuha sa tanan nimong mahimo. It is a wonderful opportunity. Amen. So don't allow your passions to do what is good, especially in serving the Lord. Kaya nga, ang mga butang nga mga maayo, butang nga pag-alagad sa Diyos. Ang Biblia nagambal kay dito niya sa Sion, wala na'y paghago, pagunahuna, kaalam, kahibalo, o kini maoy imong padulngan. So meaning, sa aton nga kinabuhi, while arita sa sini nga kalibutan, this is what a wonderful opportunity. Kita karon may mga pagplano ta sa kabuhi, parte sa aton nga gitawag pamilya, sa mga anak naton, sa aton nga gitawag maayo nga kaugmaon, parte sa gitawag pagpahaluna sa aton pamilya. Kaya nga man, buhi ka pa. Pero kung panahon, kung kuhaon ka na sa Diyos, wala na'y pagunahuna bahin sa kaugmaon. Dili ka na magproblema unsay dangatan nimo sa kaugmaon. Wala na'y plano nga mahitabo. Wala na'y mga paghago. Wala na'y pagpakalisod sa pagpangunahuna sa imong panginahanglan or something pressure sa imong trabaho. Amen? Because the Bible says, initanan diri lang sa kalibutan.
Amo na nga ako nagtuo, ining pagpasalamat, this is one way as a good opportunity para sa aton. Nagaplano ta, unsay lutuon naton, nagaplano ta, unsay buhaton naton, nagaplano ta, unsay aton nga gitawag ipreparar, kinsa ang aton imbitaron. Yes, of course, tungod this is what we call the dispensations o the days of a-living. Pero panahon kung mamatay ka na, hindi ka na magunahuna, unsay lutuon nimo. Unsay ihawon nimo, kinsa ang imo imbitaron, or something magpalibo kay, pressure na imo una, because the Bible says, dito niya, wala na'y pagplano, wala na'y masiling naton, pagunahuna, bahin sa kaugmaon, ni kahibalo, ni kaalam, everything is almost wala. So right now, this is what a good opportunity para sa aton. Amen. Amo na nga careful ta nga ining aton nabatian realidad ni sa kabuhi. Hindi ni kay tumo-tumo lang nga istorya. Hindi ni kay mugna lang o tagna lang. This is what a reality of life. Amen? Someday you will go there. Mupito na nga sulti na kon, karon hindi pa nimo ni taman makasiling ka nga daoke pa man, but yes, of course, kitang tanan muagi dire. Amo na nga don't lose your passions. Ining 2025 kung paano ka kadasig sa pag-alagad, gabay pa nga maminti nimo ang imo momentum sa pagsimba sa Dios. Amen. Kung paano ka nagmadinasigon sa pagkuyog sa mga grupo, paano ka nagmadinasigon sa pagpasalamat, paano ka nagmadinasigon bisan pa man sa pagtambong sa prayer meeting, paano ka nagmadinasigon sa pagtambong sa mga extensions, gabay pa ining 2025, mamintin mo ang imong momentum. Don't lose your passions. Amen. Nga, ang tanang butang may pagtapos yun. All these things shall come to pass. Kag amo nang sigurohon naton. Or else, kung di nato ni mahimo, someday you will hear the voice, it's too late. Ulahin ang tanan. Amen ba? So gabay pa, hindi ka makasultis mga pagmahay, kaglabaw sa tanan, hindi ka makadungog sa sulti, nga may nagsiling, uy, ulahin ang tanan. Ang 5 kadanghag dito sa Matthew chapter 25 sa the parables of the 10 virgins, sa dira nga ang pamanhunon o ang nobyo miabot na tungod kay ang 5 kadanghag, yes, of course may bit-bit sila nga suga pero wala sila nakadala og lana hangtod nga ang ilang suga kamatyuno na. Unsay desisyon nila, mugawas sila kay mopalit sila og lana aron nga kung igbalik nila, yes, mahikuyog sila sa panhananon nga nag-abot na. But sad to say, sa pagbalik nila, sirado na ang puwertahan. It's too late. Amen. Sirado na. Ulahin na ang tanan. It is what the same sa time ni Noah. Sa diyang si Noah, gisugo sa Dios pagbuhat sa arka. Almost 120 years ang pagsangyaw ni Noah, parte sa paginulsol, parte sa pagdawat sa Dios, and this, the last time, ang Biblia naghambal, it is the same sa time ni Lot, nga sa wala pagilaglag ang Sodoma kag Gomora, ang Dios mismo nagsugo kang Lot. Kadtua ang imo mga parente, kadtua ang imo nga gitawag mga kaila, suginli sila nga ining nga syudad, sunogon sa Dios. Pero ang Biblia nagambal, walay mituo kang Lot. And this is what the same sa kang Noah. Until such time, nga gipang-ablihan na sa Dios ang tanan nga mga ganaan, ang kalangitan, mibundak na ang ulan, walay hunong ang ulan, kag ang Biblia naghambal, dito na misyagit ang mga tao, kay gusto na sila musakay sa arka, pero it's too late. Ulahin na ang tanan. Amen. So gabay pa, dili kini ang imo mabatian. Gabay pa,
dili mga pagmahay ang mukawang sa imong mga dila nga muingon ka ulahi na ang tanan. Brothers and sisters, ang Dios naton may paglaom ka dira sa iya. Amen. Kag mao kini ang usa sa gihisgutan naton dito sa Luke sa chapter 16 in verse 19 to 32. Yes, of course, this is what the story of a rich man and Lazarus. Because this man, he is what considered also, yes, of course, the word is too late, ini nga tao na lambot sa iya. Ingon pa diri sa usa ka gitawag istorya sa Luke sa chapter 16 sa verse 19, because this story, it's so very familiar para sa aton. Pero ini nga passage, may mga butang nga bagay tandaan sa kabuhi naton, because, the Bible says, diri naton makita that the table of a rich man is different from the table of God in Psalms 23 verse 5. Amen. The table of this rich man is different from the table of God in Psalms 23 sa verse 5. Kato nag-ingon si David, He prepared my table in the eyes of my enemies. While ang lamisa sa sininga dato, ang makakaon, kag ang makaon lang nimo, mumho lang. Amen. Because this is what the table of a wicked man. Amen ba? This is what the wicked man. Ang lamisa nga giandam niya, nagpasabot, usa kini nga lamisa nga siya lang ang nag-enjoy. Siya lang ang nagpahimulos. Ini nga lamisa, siya lang ang nakatilaw sa tanan nga iya nga gitawag pangita. Amo na nga ini nga tibol, ang makakaon sini, ang mumho lang ang para sa imo. While the table of God, it is what an ample provisions. And right now, ining aton marathon Thanksgiving, this is what considered as a table of God. Amen ba? Why? This is not the table of a wicked. Nga, ang lamisas dautan lain, ara ang mga pulutan, kag ara ang mga ilimnon. While the table of God, yes, there is what an ample provisions. Ang imo nga gitawag makaon, kabuganaan, kay nga ang Dios ara sa kabuganaan. No, just imagine the table of God. Ang aton marathon Thanksgiving, ika-13 na nga litson kagahapon. Amen. Lantawa ang inyong mga panit, di ba daw pula-pula na. Yan na. Ang iban ko mudanyog na lang kung malibang kay oily na. Yan. Because that is the table of God. Amen ba? Ilang taon na ton, ang istorya sa Luke sa chapter 16 sa verse 19. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. This is what living with a life dissipations. Amen. He is what living with a life dissipations. Anong word nga dissipations? Inang kabuhi nga patuyang. Inang kabuhi nga para siya, he is what free without sa mga tao nga magbadlong siya. As long as he free, kag ang iyang kabuhi para sa iya, bagay niya i-enjoy. Whatever kind of pleasures, amuni ang iyang kabuhi. Nabuhong siya, siling pa sa Biblia. May usaw-usab kakabos nga ginganlag Lazaro. Nganlang Lazaro, ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya dool sa putahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumo nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. This is what the table of a rich man. The table of a wicked persons. Just imagine, ang iya nga gitawag gipakaon, ang mumho lang, hindi pa ibabaw sa lamisa, ang matagak diha sa lamisa. Ang Biblia nagambal na masin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato, nanulusab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay sila sa ro og gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab
ug gilubong og nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya mihayat siya, nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro. Musa misinggit siya, ngadto kang Abraham, amahan, kaluyin tao nako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag. Basahon na to ng verse 25. Unsay gisulti ni Abraham sa iya? Start. Abraham said, it's too late. Wow. Siling si Abraham. Dumduma ang imo kabuhi sa didto ka pa sa kalibutan. Amen? This is what an active calling of the mind. Baliko na kon, still ang memory niya, still ang will niya, still ang emotions niya is present. Iya gyapon kilala si Lazaro nga silingan niya. But Abraham said, it's too late. Amen ba? May mga butang sa sining dato nga hindi na niya pwede mahimo. Now his request was totally way nagigranted sa iya. Ang iya gihandom sa kabuhi, waay nagigranted sa iya. What he wants right now, it is already close. Bisa na impierno siya, pero may wants siya sa kabuhi niya. Still, ang wants niya nagpabilin. But the Bible says right now, because it's too late, ang iya nga gitawag request, why nagigrant sa iya? Why nagihatag sa iya? May ara sa dato nga gusto pa niya himuon, pero right now, it is because it's too late. Hindi na mahitabo. Hindi na mahatag sa iya. Hindi na niya mabalik. Hindi na niya maangkon ang mga butang nga gusto pa niya mahimo sa iyang kinabuhi. Yes, of course, kung lang taon na ton si Kristo Jesus, nagtudlo siya nga sa sini nga kalibutan, may ara nagkalain-lain nga estado sa pangabuhi. Una, ano ni nga mga estado sa pangabuhi? May ara pobre, may ara dato. May ara pod tao nga ikasarang lang. Amo ning gitudlo ni Kristo Jesus, kag i-describe niya ang kahimtang sa usa ka tawo nga nagkinabuhi nga usa ka pobre. Kag i-describe niya ang kahimtang sa usa ka tawo nga nagkabuhi ingon usa ka tawo nga buhong kayo sa material nga mga butang. And then the second things, nagtudlo po si Kristo Jesus nga ang tanan tao, ano man siya kadato, ano man siya ka pobre, ano man siya kabulahan, maangkon man niya ang tanan butang, nagtudlo si Kristo Jesus nga ang tanan puros gyud mga matay. Amen. Why may gitudlo si Kristo Jesus nga may usa nga mahabilin? Why may gitudlo si Kristo Jesus nga kung may kwarta ka, magpabilin ka nga buhi sa kalibutan hangtod sa kangturan? May gitudlo si Kristo Jesus nga ikaduha, anuman ang estado nimo sa pangabuhi, anuman ang imo nalambot sa kabuhi, anuman ang imo profession sa kabuhi, ang Biblia naghambal kitang tanan puros ta mga matay. Amen ba? Ikatatlo, may gitudlo si Kristo Jesus sa sini nga gitawag storya nga ang tao nagkalain-lain ang iyang pangabuhi, ara nagkalain-lain ang gitawag masiling naton estado niya kagdayon mga matay silang tanan, but yes, of course, dili tanan ang mga matay parehas ang padulngan. Amen. Kag amo ning aton pamalandungan. Dili tanan nga matay parehas ang padulngan. Ang Biblia naghambal pagkamatay sa dato, kung lang taon naton ang Biblia, gihatagan pa siya insakto nga funeral. Kay nga man, ang verse 20 mismo kag 21 ang dato na matay usab o gilubong. Pero hindi ka nakabasa diri sa Bible nga si Lazaro gilubong. Ambot giputos guro to sa banig.
Siling pa sa Bible, namatay sila sa ro, but you cannot trade nga gilubong siya. Meaning, why insakto nga funeral service? Why may nangumpanyar? Natural, basta pobre ka, bisan gani ihaw, wala. Diba? Oh, walay may magpulaw, kaya ang magpulaw, why kapi? Why kapi, why pandisal, wala. Pobre god, ingana. Walay magpakaon. Inga na. Kag ang Biblia naghambal, ang barkada niya, ang iyalang mismo iro. Amo na nga di ka nakabasa sa Biblia, nga gilubong siya, basta kay namatay lang siya. Pagkamatay niya, gidala sa anghel, and sad to say, diin siya gibutang. But the Bible says, tungod kay ang tao nga sila saro, wala siya connection sa mga dato, natural, ang iyang kamatayon, why na plastar pag-ayo. Pero ang dato, lahin, namatay siya o gilubong. Pakpakan na to ng Ginoo. Pero ang Biblia nagambal, pagmata niya, diin siya. Dito na siya sa kalayo. Hindi ma-explain ang sakit nga iya giantos dito. So right now, once again, ang iyang nature nga hinugo, naglambot yapon dito. Amayng Abraham, kay balo ka na ang dato, grabe ni kahinugo kayo, hindi ni mabuhi kung walay timbang sa sulod balay. Ambisyoso kagihapon kay ngaman, bisan adto na sa dito sa impierno, ang gipangayo pa niya, bugnaw gihapon nga tubig. Anad baya ang dato sa cold. Inga na. May gani, wanya giingnan, ang mineral lang, amayng Abraham. Lantawan ninyo ang Biblia, ang iyang gipangayo ang bugnaw gihapon. And the Bible says, just imagine, why na siya nangayo sa kabotilya, o sa kagalon, or something, pila man ka quarts, o liter, ang iyang gipangayo nga tubig, ang iya lang gihangyo, nga bisan matuluan lang ang dila niya. Because you know, the place heal, there is no such thing as water. Walay tubig. Walay kalinaw. Amen? Walay kapahuwayan. Walay pahuway. Lugar ni nga walay kapahulayan. Lugar kini nga hindi nimo masinati ang gitawag ang kalinaw. Nga this is what heal. Amen? Kag ini nga tao pagmata niya, amo na ni ang iyang nakita. Pero ang Biblia naghambal, still ang iyang nga gitawag nature, ang pagka-demanding niya, nagpabilin sa kasing-kasing niya. Kag amo ni ang natabo, ang iya memory nagpabilin. Kay ngaman, una namatay sila sa rock. Amen? Kagdayon, sunod siya nga namatay. Why lang gibutang ang pitsa, kagdayon, ang years gap nila sa pagkamatay. Kay ako nagtuo, ini nga mga dato ni, may gap ni ang kamatayon nila, hindi ni kay why ni sila nagsugod, kundi may gap ang iyang pagkamatay. Sige, kag pagmata niya, still his mind is very fresh. Iya gyapon nakilala ang iyang silingan. Amen. Pagmata niya, mingon, uy, sihin niyo man tong akong silingan. Di ba? Kapito nang sulti na kon, kita, let us be burdened sa aton family. Amen? Let us be burdened. Kay shadow ka sakit, because the Bible says, natural, bisan ako imagine na kon, ini kamatay nimo, ang imo dayon pangitaon, ang imo pamilya sa panahon nga buhi pa kamo. Amo gining imo dayon pangitaon. Oh, inga na, amo dayon ang imo susiyon, ari ba siya diri? Di ba? So ang dato paghangad niya, nakita dayon niya sila saro. Ang iya nga silingan. Ang silingan niya nga giabusuhan niya, ang silingan niya nga wala niya gitratar pagayo, because you know, this kind of man, ang wala sa iya is the absent of philanthropist. Kag amo ning usa sa mga hisgutan naton about the doctrine of philanthropist. Inabang wala kay pagtalupangod sa iban nga tao. Ang imo lang gidumdum kag yunahuna, ang imo lang kaugalingon. Amen ba? Ini nga tao, you know, just imagine, kung imagine nimo, grabe gyud katig-ag kasing-kasing.
malipay siya, kag kontento siya, nga ang silingan niya, mukhaon na lang sa exist niya. Kay ang mumho exist na to niya. Kag ako nagtuo, ining iya nga gitawag plastada, parihas ni sa plastada karon sa iban nga mga tao nga may kwarta. Murag silbi nga iya ni gibutang sa iro tungod kay sila saro kag ang iro do usa na lang sila magdungan kaon sila saro ug ang iya iro depende sa itubong sa iya. Exist ni nga pagkaon sa dato. Kanto ablan ninyo ini mga iban nga tao. Ako abi mo lang makasiling ko sa akong kabuhi. Labi na ni may mga kwartay na naguyod-guyod sa mga ero nga nagabili og tag 80,000. Kakita ka mo sina? Kakita ka mo sina? Inang mga tao nga nagbitbit og mga ero nga tag 120,000. Oo. Lang tawa bala, gigastuhan, pila ang konsumo sina. Pero, sila yung pa ni Brad Bunny, taon, ang sa mga tinao, mais lang. Oh, mais, gipasudanan lang og sardinas, expire pa nga sardinas. Pero ang iro, lato bala, abi mo lang, do hindi na bitaw, do hindi na masiling ka, do hindi na balansi sa kabuhi niya. Ang ginapalit nga dog food sinako para lang sa iro. Inga na. Ang iro ginapakaliguan, ginapadoktor, gina-check sa veterinarian. Inga na. Pero ang tinao, hatagan lang og paracetamol. Ina nga konsep, grabe nga, bisan ako nakalingo-lingo gid ko. Inga na, laliman ka ang iro, pasakyon sa sakyanan, sabak-sabakon pa. Inga na, pero ang mga gitawag timbang sa balay, tagaan lang pamliti kag muingon una ka lang. Grabe ka sakit. Kag ako nagtuo, amo ning konsepto sa sini nga tao. Wala siya'y pakialam sa iban nga tao ni bisan sa silingan niya. Waay siya pakialam. Basta ang importante ang iya lang kaugalingon. Basta kay ang iya kaugalingon malipay lang. This is what the absent of philanthropists. Waay siya kahibalo nga may katapusan ang tanan. Amo nang ang pagpasalamat, amo ning giisgutan naton, ebidensya kini nga imo gi-extend ang imo blessing sa iban nga tao. Imo gi-extend ang imo blessing sa iban nga tao nga hindi lang kay ang imo blessings ikaw lang ang makatilaw. Amo ning purpose nga nagpasalamat ka kay nga that is pag-extend na sa favor nga nadawat nimo sa Ginoo. Mabito na nga giingnan ta na kamo someday sa next year ang usa sa aton nga gitawag Thanksgiving as marathon, magluto ta kag dalon ta ni sa ospital. Amo na po ning extension sa pagkaon naton. Kay nga this is what a biblical concept nga gihambal sa Dios. Ining aton gyud may panahon gyud ta nga mopakaon ta sa mga tawo nga di makabalos sa aton. Okay, ang Bible naghambal, imbitaran ninyo ang mga tao nga hindi makabalos sa inyo. Kay kita nga daan, pares lang, ang aton nga gitawag nature sa di pata Kristohanon, kung magpa-birthday ka, ang imo imbitaron, inapod ang makaimbitar sa imo. Kuha ninyo? Ang imo imbitaron, inapod ang makaimbitar sa imo. Ang imong hatagan, ang makahatag pod sa imo. Pero ang Bible nga concept, ang imo dadon kag pakaunon, ang hindi na makapakaon sa imo. Amen. Amo na ang concept sa biblical. Ini akon pa ni imo makita gibuyluhan kag someday amo ni ang aton mission sa sini nga gitawag tuig.
this 2025 kay may tulot ta ka major nga buhaton nakon nga dira na sa community mismo. Because that is what is biblical. Karon gisugdanan nato ni pagpakaon sa mga buang. Inga na as extension sa monthly Thanksgiving naton nga kasi monthly Thanksgiving ginapakaon naton ang mga buang sa karsada kay kini nga mga tawo ni waay sing insakto nga paminsaro. Pakpakan nato ng Ginoo. Kag ang Bible nagambal sa pagkamatay niya really nasyak siya. Amen. Nga dili tungod kay dato siya, dili tungod kay masiling nga ang iya kabuhi kwartahan siya na impierno siya, kay balikon nakon dagan po baya sa mga pobre nga na impierno. Di ba? Amo na ganing sulti nakon kaluluoy ka, pobre ka pa, diri maimpierno ka pa. Ako mismo, akon yun na na-experiensyahan. Akon yun po na nakita sa akon mga mata. Ang pinakalisod po usahay pasabton sa pag-alagad, ini mga pobre po. Oh, akon yun na mismo nakita. Amo po ang pinakalisod pasabton usahay. Ang dali po matikong, ang dali po pirmi mo makita, mga ara po sa pobre. Amo na nga bimulang ining 2025 we are blessed kay nga giablihan sa Dios ang aton hunahuna. Amen. Karon pagkamatay niya nasyak siya. Ang iya nga gitawag request waay nagihatag sa iya. Abi mo lang as a short story may ikaduwa siya nga request diri. Siling pa niya kung mao kana amay nga Abraham ipadala ngadto si Lazaro sa among balay kay may 5 pa ko kaigsuon. Ingana. Gabay pa nga ang iya 5 kaigsuon wala diri. Amen. Lingay niya imo to pa siya nagabay pa nga dili ka ang igsuon niya. Amen. Padtuwa dito si Lazaro. Nagpasabot, ini si Lazaro. Kay may mga anggol na tayo nga gitun-an diri. Una, ang failure pod ni Lazaro, but right now, hindi na ton lang taon ang iya nga failure diri. Si Lazaro, may nahimo siya, kag may ara siya, burden sa silingan niya nga dato. Kay ang request ang dato, ipadala dito si Lazaro. Meaning, si Lazaro lang ang may kaisog sa paghisgot kag pag-share sa silingan niya. Nga si Lazaro man ang ipadalaya. Meaning, si Lazaro, amo ang nagatikdol sa iya, parte sa kaluwasan. Nagpasabot, si Lazaro ang instrumento sa Dios nga iniunta nga tao makambyo ang iya panglantaw, makambyo ang iya kabuhi, makambyo ang destinasyon niya kag makambyo ang iya nga gitawag konsepto ang gigamit si Lazaro. Galing amo nang sulti nakon may ara pod sa dato nga hindi niya patihan ang pobre kung maghambal sa iya. Oh, hindi niya patihan. Amo na nga kamo kung maestra kamo, you must share sa inyong estudyante kag sa inyong co-teachers, patihan kamo kay maestra kamo. Amen. Lisod patihan inang mga ubos taon nga mga tao nga parehas kang Lazaro. Nga waay nagtuo ni nga dato, it is because lahi ang panglantaw niya kay Lazaro. Pero si Lazaro may gihimo sa iya. Ang pagpa-remind sa iya, ang pagsangyaw sa iya, ang pagpahimangno sa iya, ang pagsulti siya mahitungod sa kaluwasan kag kamatuoran. Pero ang Biblia nagambal, wala niya gihatagan nga igtalupangod siya kapoy. Pero karon gusto na niya si Lazaro. Amen. Amen ba? Sa una, hindi siya gusto nga may magwali. Hindi siya gusto mamati, parehas kang Lazaro nga mag-share sa iya. Pero sang didto na siya,
iya nagipangandoy si Lazaro. Pero the Bible says it's too late. Hindi na kagsirado na. So brothers and sisters, don't lose your passion. Sang 2024, nag-alagad ka sa Dios. Atras abante ang imo nga gitawag lakaw. But right now, just pray to the Lord nga ang passion nimo magpabilin hangtod kuhaon ka sa Ginoo. Amen. Don't lose your passions. Kag amo ning tun-an naton, even doing what is good, ang mga maayo nga mga butang maningkamot nga himuon naton diri. Ano gihambal sa teksto naton sa Ecclesiastes chapter 9 in verse 10 sa Cebuano siling padre, sa bisan unsa nimong buluhaton himua ang tanan nimong mahimo. Amen ba? Meaning, mintras hindi pa ulahi ang tanan, buhato naton ang makabutang nga hindi magbilin sa aton konsensya. Amen. Amo na nga si Gingging sa buhi pas mamaingkar, kay si mamaingkar ang iya paborito nga minulanggaw kag asin. Ganahan gid siya basta may langgaw. Higupon gani ang langgaw. Pero akong giingnan si Gingging, kung nadaot pa na, di nakaabot 86. Pero nga nakaabot 86. Meaning, nature na niya. Kung imo na didan, mag-away na lang kamo karon ini kamatay sini, baluno niya ang kalain sa buot. Ihatag ang iyang gusto. Di, mayo kay nga, gikuha sa Dios nga malipayon. Amen? O kita, may mga ginikanan ta, mangayo aton ginikanan, lutuin ko ninyo, ana, may nga haksamok nimo. Nya ini kamatay na, magluto ka na, kagibutang na nimo sa altar. Sang buhi pa, way nimo gipakaon, anay patay na, gilutuan na nimo. Pero, sa itubag, it's too late. Ulahin na. Di ba? Sang buhi pa kamo, wala kamo nagtagad. Way kamo nagpinasayluay. Inig kamatay na, magilakila ka na dito sa lugo. No! It's too late. So, mintras buhi ka pa, himua ang mga butang nga mahimo nimo. Amen? Buhata. Meaning, iplastar sa imo kabuhi ang mga butang nga diin among gipangita sa Diyos. Usa sa mga gitawag, pastors na to naghambal, paningkamuti ninyo nga ang imo nga gitawag old days, hindi gloomy sa imo kabuhi. Ano ning old days? Sa panahon sa imong katigulangon, gabay pa nga ang imo kabuhi may klaro. Kay damo karon sa mga tao, labi na mga Kristohanon, way klaro ang iyang kabuhi. Kay nga man, iya gibalon ang mga hinanakit, iya gibalon ang gitawag ang hindi maayo. That is gloomy na sa kabuhi niya. Amen? So ang Bible naghambal, buhata kutob sa mahimo nimo. Amen ba? Amo na nga kung may burden ka sa imo pamilya, sa imo mga parente, buhata kutob sa mahimo nimo because this is what 2025 na. Amen. Diin ka pa manangyaw kung dito na impyerno na siya mingon ang John 3:16 nagambal. Diin pa man imo sangyawan kung may impyerno na. It's too late. Amen. Ulahin na. So mintras ara pa at least kung hindi siya way ka na sing sulton nga iyan na tapos ng imo responsibilidad. Amen? Ayaw na pagsinga na dito, ari ka na sa impyerno, dawata ang Ginoo ang impresyon. Why na? It's too late. Amen? May mga maayo ka nga himuon, but it's late. Amen? May duwa ka reliyosa nga mga tao, mag-asawa,
Nagsakay sila sa bus, pagkanaog nila, nanaog sila, nagsunod sa ilang tiguang, ang tiguang natikay ang taon, gilingi isang lalaki, gibira dayon sang babae sa asawa. Pagdali kay malit na ta, way gitaon, gipatindog ang tiguang. Sa inyo, insakto ba na? Amen. Ang paghimo sa maayo, amo ni mga butang nga bagay padayonon. Palakpakan na ito ng Ginoo. Yes, magano man lang kung reliyosa ka, magano man lang kung ang imo utok puno sa gitawag sa doktrina, kung ang kabuhi nimo gahi kayo, hindi ni mapuslan sa mata sa Diyos. Amen ba? Ang Bible naghambal kay ini nga passage sa kang Solomon, nalambigit kini sa aton pagsugod kag katapusan. Nalambigit kini sa kinatibuk-an nga passage. Ingon pa diri sa aton nga gitawag notes, ang Bible naghambal, every person has the potentials to be passionate. Kita tanan, di ba? Ari ni sa aton, hindi kumutuo nga wala kay passion sa kabuhi. Every person has a potentials to be passionate. We shape and motivate by our passions. Let's say, for example lang, may mga tao yun nga, ang passions niya, ara sa paghatag. Diba? May mga taong ang passions niya, ara sa gitawag sa ministry or sa music, I mean. Ang passions niya, ara yun sa kalag sa tao. Let's say, for example lang, ang utod na ton nga taga-kaungkod atong nagwali diri, atong nag-special number diri. Nga na, ang iya kuno kasing-kasing murag mubuto nga matagsakay niya sa series nga dili siya kasangyaw. Pero akon sa gingnan, wala man kay sobre, brad. Wala, oy. Nga na. Kung basi may sobreha, nga wala. Muwali ragi ko, pastor. Ko, passion na nimo, brad. That is what your passion. Kaya nga, damo karon nagwali nga pagkahuman duhulan kag sobre. Di ra ba mohalin kun di nimo dawaton ng sobre? Bisan manaog pa na sila tong sakyan na mo ni Gingging. Bisan manaog pa na sila sa sinang nga lugar, bahala na malapaw. Iya gigahulaton mintras di nimo dawaton ng sobre. Grabe nga mga tao. Imo na lagi kuwaon kay butangan nimo. Nga na. Siling sa di ko kabatas, pastor, nga di ko kasangyaw ko, brad, that is what your passions. Ang passions nimo ara gyud sa kalag sa tao. Kay nga naluwas siya paagi pod sa tao nga nagsangyaw sa iya. Kag ako nagtuo, kita pod we have a passions. Labaw sa tanan ining pag-alagad naton sa Ginoo. Amo na nga may mga tao nga ang passions niya ara sa gitawag sa masiling naton pag-alagad sa Dios. Hindi siya kabatas, hindi siya kasimba panahon sa Domingo. Hindi siya kabatas, hindi siya katambong sa prayer meeting. Kaya nga, passion niya ang Diyos siya kabuhi. Amen ba? Kadayon siling padre, we are shaped and motivated by our passions. Kadayon, sa Bible nagamba. The word passions means an intense feeling of love or an intense desire. Ang imulawom nga gugma, ang imulawom nga handom sa kabuhi, which is ang imo nga gitawag kabuhi, you are now motivated by passions. Hindi ka malipay kung ang imo passions wala nimo nahimo. Ingon pa dire, nothing significant was ever achieved without passions. Kadayon, the most bankruptcy in the world, even in the church, is the persons who lose his passions in doing what is good and mostly in serving God. Wow. Inay mo katapat, nadula ba ang imo passions pag-alagad? This is what the most bankruptcy in the world. Amen? Loss of passions. Doing what is good and mostly in serving the Lord. Amo ning nadula karon sa aton panahon. Amo na nga gabay pa this first message nga nabatian naton sa 2025, mga muyo ta sa Dios nga pakalayuhon sa Dios ang passions naton. Nga
bisan magkinaon sa man. Kay ang pag-alagad, ma-encounter gyud nimo ang kakapoy, ang kaluya, ang kalaay, ma-encounter nimo ang problema kag sirkumstansya pareha sa gisulti ni Caleb gabii. Amen. Nga sulti pa niya, Lord, nga magpa-thanksgiving man ko, ini nga mga tawo nga akon pakaunon, amo man pod ni ang hinungdan nga nagluya ko. Di ba? Amo man pod ni nga mga tawo, Ginoo, ang ako nasiluan, pakaunon akon, Ginoo. Nga na. Di ba? Insakto bisan ako, nakaingon ko, yes. Pero tungod kay passions ni mo, di mapunggan. Amen? Amo na nga gabay pa, nga bisan anuman ang ma-encounter naton this 2025, these passions, magpabilin kini nga mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Bahala, lit ka karon basta ara. Kay, dito sa katapusan, ingnon ka, it's too late. Why ka nagid may mahimo? Diri may mahimo ka pa. Inga na. Ato na maginido na, madagin ni natin sa 2025. Inga na. Amen. So ako nagatuo, amo ning aton pangamuyuan, Lord, ayaw pagkwaa ang kainit sa amon passion sa pag-alagad. Inabang, hindi ta magpadaog, karon maghimo ka na og masiling naton daw imo diary, i-record una ni nga simba, i-check ang imo kabuhi, kag evaluations na sa kabuhi nimo, nga matag Domingo, hindi gyud paghimuan nga may kalaka. Kag himuan na, that is what your agreement with the Lord. Himuan ang agreement, himuan na nga kubinat, nga sa usa ka tuig makumpleto nimo ang Domingo. Because I think siguro sa 1 year daw ara siguro mga 55 ka Domingo, 57 ka Domingo. Nga makumpleto nimo siya in a whole year. Amen? Amo nang pinakadabis, may pasaton ang mga sabungiro kay may pizza na sila, may listahan na sila. O ugma ang buwang dito sa kwan. Di ba? May listahan na ang mga sabungiro. Oh, may listahan na sila. Inga na. Oh, ugma dito ni sa Kambyakike. Inga na. May listahan na sila. Kasi lingko grabe ni nga mga tao, nag-memorize ang pizza sa gitawag sa sabong. How much more kita? Agreement nato ni sa Dios. Hindi naton paglantawon karon ang kabuhi naton, lantawon gyud naton ang umaabot. So amo ning problema, ang grabe karon nga gitawag bankruptcy, inang gitawag na lose na ang passion is pag-alagad. Sumya, isipan ninyo, sa simbahan, sa aton karon panahon, pila ka karon kabok ang backslider na? Di ba? Oh, diri lang sa kabak. Abi mo lang perti kadamo diya sa backslider nga ako nabatian. Damo diya. May ara pa dang iban nga halin sa Mindanao, ang iban gani kuno pastor, pero pag abot diri imo makita hindi na pastor. Inga na. Muna nakasiling ko, may mga tao po diri nga dito sa Cebu, Kristohanon sila, pag abot diri sa Bantayan, Katoliko sila. Damo diri sa aton. Nga nasubong sina kay nga, yes, because ang passions nila mong nadula. Kaya kung di ni madula, bisan din kay butang nga lugar, magpabiling ka sa pag-alagad kag pagsimba sa Ginoo. May kwarta man kag wala. Amen? This is what your passions. Bisan anong imo kahimtag kag sitwasyon, inablang kanta naton bisan unsa. Hapakon ka man, bisan unsa. Inga na. Oh, bisan unsa. Inga na. So ako nagtuo, ekspektaron gyud nato na. Di ba? So pakpakan nato ng Ginoo. Lantaon naton ang usa sa mga gihambal diriya. The scripture says, we are created and destined for actions. Amo ning kabuhi naton, way magutag gihimo sa Dios nga usa ka gitawag diliyabi nga tawo. We are created and destined for actions.
but we are considered sometimes as missing in actions. Daw salida. Nga na. We are created and destined for actions, meaning gihimo ta sa Dios nga mulihok yun. Amo gani nga siling panibuda, all living things are subject to change. Nga may mga pagkambyo, nga may mga pagbago, kay nga, yes, buhi ka, and you are created by God. Amen? And we are destined for actions. Amo na nga ang Ginoo, kontra yun niya ang mga tao, nga way gahimo, way galihok. Kaya hindi na, amo ang plano sa Diyos ay, we are created and destined for actions. So meaning, katao ni mo sa sining nga kalibutan, hindi malipay ang Ginoo kay nga way ka may nahimo sa iya. Namatay ka na lang, nga way ka may nahimo sa Dios. That is missing in actions. Amen? Amo na nga ang Bible naghambal, ang Ephesians chapter 2 sa verse 10 naghambal, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diya kang Kristo. Aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. We are created and destined for actions. Meaning, ang notes na ito naghahambal, ang Biblia naghambal, we are doing God's purpose. Amo ning tuyo sa aton sa Ginoo. Pasabot, mahimuon kagyod. Kuha ninyo? Sa pag-alagad sa Dios, may buhaton kagyod. Inga na, amo na nga kita diri, hindi lang kay manugpungko ta, manugpamati ta, kundi mahimuon kagyod. Amen ba? Because you are made and destined for actions. Amo gani na nga gibay group na to ni kay mahimuon ka, may trabaho ka, may assignments ka, may ministry ka. Amen? Amo nang purpose sa Dios. So praise God. Kay nga man, ang akong pinakadako pod nga gipasalamatan, bisan grabe na ka kitid sa schedule, grabe ka busy, pero sa gihapon may nagpuasa. Amen. At tong ila puasa, sobra pa ito gitorture. Ara pa ang duwa ka apo ni Dudong Rab nga lumat sa iya. Dugangan pa ang gabanha sa luto. Pero that is an area of self-denying. Di ba? May nagpuasa. Agod pag-back up sa prayer naton. Kaya nga, may himuon ka gyud. May trabahoon ka. Sige na mo katapat, may trabahoon ka gyud. Nga na. Di ba? Amo na nga, sa kasi, Thanksgiving naton, may himuon ka gyud. Hindi lang kay pagkaon ni mo, may pinggan man ang inyong grupo, ibutang lang din mo sa lamisa dahil madula ka na. Missing in action ka na. Nga bisas pagtrapo sa lamisa, why nagitrapuhan? May trabahoon ka. Amen? Amo na nga aton nga sistema. Pagpakan na to ng Ginoo. Because we are created and destined. Amo ni ang tuyo sa aton sa Dios. Lantaw na to ng examples naton sa Matthew chapter 25 sa sini nga parable, which is the parables of the talent. Ini nga parable, amo ning gigamit sa usa sa mga nakaupod namon dito sa tabwilan. Kaingon ko, do may idea siya sa concept sa Bible, pero gigamit lang niya sa material kag literal. Amo niya. Kaya ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugon o gipiyala niya sa yasang katigayunan, sumala sa ilang katakos. Amo ning aton pamalandungan gyud according to our ability and capability. Hindi na maghatag ang Dios sa hindi naton masarangan. Amen. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, 5 og ang usa pagayod ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pagayod 1 ka puntil nga salapi, bali 5, 2 kag 1. Nga subong sini kay nga depende sa ilang katakos, which is ang ila capability. Kay ang Ginoo kahibalo siya in proportion sa aton katakos. Amo na nga kita hindi ginaton pagsupako ni kay nga amo ni mismo ang gihambal sa Biblia.
ang hindi naton masarangan, hindi gid naton paghimuon. Kay mabalda ka gid sina. Oh. Let's say for example lang, sa ministry, may fivefold nga gihambal ang Dios. Pastor, evangelist, teachers, di ba? Prophets. So ako nagto, that is part sa calling kag katakos. May mga tao nga ang Bible, ang iya nga gitawag calling is evangelist. Pero gusto gid siya magpastor. Lantawa anong nahitabo? Naguba ang kabuhi niya. Kay nga why na siya gi-design siya na ang iya capability ara lang sa pagka-evangelist. Damo mga evangelist nga nabungkag kag naguba, it is because ang hindi iya pagyud lang buton. Amo na nga ang Kristohanon kinahanglan mangin sensitive siya sa gihatag siya sa Dios kag paano siya mangin kontento sa capability nga ara sa iya. Hindi ni pwede nga hakupon naton tanan kay nga proporsyone sa katakos naton kag abilidad naton. Amen ba? Ang Bible nagambal unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Just imagine din siya. Milakaw dayon. Why? Because we are created and destined for what? For action. We are created and destined for actions. Meaning, mahimuon kagyud. Sa sulod sa simbahan, sa ministry, mahimuon kagyud. Hindi ka kay taw-taw lang sa humay. Amo ning gihambal dito ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Buhata ang kutob sa imong mahimo because we are created and destined for actions. Amen. Hindi lang kay manugpamati ka or something, kontento ka na sa imong situations. But right now, pareha sa sining tao nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, pagdawat niya, insigida, milakaw dayon siya. Wow, that is what a beautiful kind of servant. Ang iyang gihimo, nag-response dayon siya. Ang Biblia nagambal, gipatigayon niya kini og nakaganan siya 5 ka puntil nga salapi. Yatagan siya 5 at the same time, ang bunga niya, proportion po sa gihatag sa iya. Kagamo ning ako nakuha sa tong kasakay namon. Nga na-impluwensyahan siya sa mga classmate niya nga Chinese. Grabe ang mga Chinese daw. Ang ila kuno pamaagi sa pamilya nila nga mga enchik, ang ilang amahan muhatag alawan sa ilang anak, let's say for example lang 500 ang simana. Muhatag abisididing kang may 1,000 ang simana. Ingana. Basya taga nimo dinga. Dayon pagka Domingo na mangutana dayon ang ilang amahan, pila man ang nahabilin sa imong allowance. Muingon gani kuno ang estudyante o ang anak niya nga 300, hatagan po na niya 300. Gawas sa allowance niya nga tag 1,000, may 300 na siya nga daw regalo. Kay muingon kuno amahan, kay nakabilin ka mag 300, akon pod hatagan ka og 300. Amo nang ilagali concept. Panahon pod nga kon ang imo simana nga 1,000 hotdon nimo tanan, ang imo 1,000 himuon na lang 800. Magkaubos. Kung sunod simana, maubos pagyud ang 800, 500 na lang siya. Nga tudluan kagyud nila paano ka mag-manage. Amo ning problema sa aton sa Department of Education. Why ni gitudlo sa mga estudyante halin sa elementary? Why ni gitudlo? Kagdayon, pagka-graduate na nila sa 4 years nila, moingon dayon kuno ang amahan, pila man tanan ang kwarta nimo sukad sa pagsugod nimo pag-eskwela ang nahabilin. Moingon nabing estudyante, 1 milyon pa. Moingon dayon kuno amahan, punan ko 1 milyon pag negosyo. Ayaw pagpanrabaho. Amo gali ng style nila. Kung 1 milyon ang sobra, 1 milyon pod ang idugang. Kung 2 milyon ang sobra, 2 milyon ang idugang.
Muingon dayon ang amahan, ayaw pagpanrabaho, pagnegosyo. Amo ning concept nila. Sa namati ko siyang istorya, kaingon ko, doari magini sa the parables of the talent. Gilitira lang pagsabot. Pero ining aton, we are talking about spiritual. Amen. Kaya kita nga daan, ang concept naton, ubusay, yun mo. Oh. One day millionaire ta mo, 1 year mantiner ang aton nga kwan. Pag may kwarta nga gitawag, 10,000 ahuruton gina sa isa kadlaw. Oh. Inga na, magsige na tagbalik-balik sa mall. Magsige tagbalik-balik sa 688. Oh. One day billionaire na. Pero usa ka tuig nga sustainer sa tabagak nga buwan. Ano ang problema? Inga na. Amo na nga concept, pero giliteral lang. Inga na. Grabe, kaya ngungi ko, pertino, amo ning konsepto diyan nila. Kada yon, kung mag-alumni ko no sila, dili kay ang pangutanon, unsa nay posisyon nimo sa imong trabaho. Ang ila pangutan-an ay, kung mag-alumni, pila na kanegosyo imo gigunitan. Hindi kay ang ila trabaho, kundi pila na ka-business ang imong gigunitan. Amo na ang ila nga gitawag alumni. It is because of that concept. Di ba? Amo na ang imong makita, naibulong giko sa una, kaya ang amo nila ni Tata, in-check mo po to, may nahulog nga 5 kag 25 dito sa pantalan. Gipakanaog yun sa taon, sa nag-alsis banyera kag gipakuha. Oy, 25, kuha ato. Nga perti ang lapok tagatuhod, gikuha gyud ang 25 nga nahulog. Grabe sila. Diba? Sa aton hindi ta kahibalo maghatag og presyo sa usa ka butang, diba? Inga na, why value sa aton. Labi na mga puya karon natagi piso, diba? Kaisog sa mata. Oh. Grabe mata sang bata kung tagaan mo piso. Masilindi ng bata, may tihik pa di karon nga panahon. Oh. May mga tihik pa di karon. May mga bata, di ba? Di na sila ma-enjoy, oy. Oh, di na sila ma-enjoy sa piso. Why na? Nga na, di na sila ma-enjoy. Lain na ni karon. Dayon sila dayon dire. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon, gipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil, the same gyapon. Kay milakaw man sila. Apan ang sulugon nga nakadawat og usa lang gyud tani ang iya. Sa ka puntil nga salapi, milakaw to siya, pero diin siya mikalot. Dayon, sila yung padre, nagkalot siya sa yuta o gilubong niyang salapi sa iyang agalon. Milakaw to siya, pero gilubong niya. Wow. Ang Bible nagambal. Tapos sa dugay nga panahon, meaning kita ning giisgutan, maabot yun nga panahon, nga kitang tanan tiponon. Kuha ninyo? Tapos sa dugay nga panahon, ang kanta pa, pagdating ng panahon. Iyan na. Tigumo niya. Sa tapos sa dugay nga panahon, may pauli ang agalon, niya itong mga sulugon, og nangayog husay kanila, which is ang accountability. Ang sulugon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, miadto kaniya mingon, "Sir, yatagan mo ako og 5 ka puntil nga salapi og niini nakaganan siya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Niya rang tanan. Mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, pialan ko ikaw sa dagan. Dali." Ano din ang hambal? "Sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Mahibulong ka dire tungod ang ilang conversations ara na daan sa dapit diin ang agalon. Pero ang term nga iya pagyud gihatag nag-ingon siya sulod. Amen. Because this is what in spiritual significance lahi kini nga gitawag term as talking about sa gitawag pagpaambit sa kabuhi nga walay katapusan. Kaya ang gigamit niya sulod. Although ang conversation nila ara na sila sa dapit, diin ara ang agalo niya.
But right now, ang words nga gisulti, sulod. Meaning, right now, he is entering for the eternal life. Amen ba? Welcome siya sa usa ka dapit nga giandam sa Dios para sa mga tao nga nagmatinumanon. Amen ba? Unya, misulod ang sulugoon o gihatagan og duha ka puntil nga salapi og mingon, Sir, gihatagan mo kog duha ka puntil nga salapi og nini nakaganan siya ko og laing duha ka puntil nga salapi. Aniya ang tanan. Mingon ang iyang agalon, maayo buotan og matinumanon nga sulugon, kay kasaligan ka man sa diutay, pialan ko ikaw sa dagan. Dali, sulod nga ri. Dito pormiruan nagsulod na siya, but ang term nga gihatag gyapon is the word come. Imo makita, enter. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Og unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi ug mingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipo sa wala mo ipugas. Grabe nga tao ni. Amo ning mga tao pod nga usa sa mga tun-an naton inang may concept nga pessimism. Mga term ni nga aton tun-an sa sunod, which is the doctrine of pessimism. Ingana. Siling padriya, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipo sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilawom sa yuta. Tanawa, Sir, aniya ang imong salapi. Giuli niya. Mingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. May ka lang sa kaon, silang padre. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom og naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugon, kuha kaniya ang salapi og hingatag ngadto sa sulugon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kaya nga naay iya hatagan pagdugang og makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinanglan apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang diutay nga iya kuwaon pagikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas. Nas imagine that? Ilabay nga to sa gawas, diha sa kangit-ngit din siya ilabay. Oh, didto. Ano dayon ang iya didto nga kahimtang? Maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Siya do kalawom nga parabola ang gihatag ni Kristo Jesus. Amen ba? Ang Bible, kung lang taon na ton, hindi ni kay usalang ka istorya. Realidad kini nga mahitabo sa tanang tao. Ini nga gitawag parables ni Kristo Jesus, ang tulo ka sulugoon, gidivide kini sa duha ka kategori. Amen. Ining tulo ka kasulugoon, gidivide kini sa duha ka kategori. Meaning, nagrepresentar kini sa tanang tao sa tibok kalibutan. Apil na ang mga Kristohano. Ang Bible naghambal, the first category is talking about the faithful servant. Diri naton makita ang balyo sa usa ka libor o ang balyo sa usa ka Kristohanon nga nagapangabudlay. Kristohanon nga napuslan, Kristohanon nga nagalihok sa kingdom sa Dios, Kristohanon nga may nahimo sa pag-alagad, Kristohanon nga ang iya kabuhi napuslan sa Dios. Amen ba? Pakpakan na ito ng Ginoo. Ano giyambal sa Revelations 14 sa verse 13? Unya, nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Ang sumpay dayon, mitubag ang Espiritu, matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila, og ang bunga sa ilang pag-alagad, mag-uban kanila. This is the value of labor. Meaning, ang tanan naton nga paningkamot, ang tanan naton nga gihimo, ang tanan naton nga gitawag buluhaton para sa Dios, dili kawang. Amen. Labi na ining aton marathon thanksgiving. This is what considered as a faithful servant. The second category,
gitawag kini use of course is unfaithful servant. This unfaithful servant sa King James versions, ang another nga term is slothful servant. Amen. Kita tanan mo ingon slothful. Amen. Ang slothful nga servant, they are what giconsidered sa Dios as wicked. Ini galing tapulan ka, ini bang way ka may nahimo sa Ginoo? Amen. Nga namatay ka na lang, way gid nimo nagamit ang imo kabuhi sa pag-alagad. Amo na nga praise God, igsuon ko, bisan hinay lang ang irog sa pag-alagad, at least nag-alagad ka. Amen. Bisan nagkamang ka, at least nag-alagad ka. Kay sa mga tao nga waay gyud sa may gihimo sa iyang kabuhi, namatay nga way nag-alagad sa Dios. So we are blessed. Like say for example lang, ang akong gipasalamatan bisan pa man sa kabuhi ni Manang Inday. Amen. Ari pod ang mama ni Nunong. At least bahala na hinay, bahala bag-o ka lang nga napuslan sa Dios ang imo lawas. Amen. Lantawan na itong 31, di ba? Amo nang ipangita sa Dios, at least naghamit ka, at least may nahimo ka. Amen? So, ang Bible nagambal, this slothful servant, the Lord considered him as wicked. According pa sa 18 sa verse 9 sa Proverbs, siling padriya, ang taong tapulan, sama kadautan sa taong tiguba. Amen? Sa NIV, sa New King James, he who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer. Grabing taong dapulan. Amen? They are what considered as wicked. Hindi ni kay masiling naton sa imo nga gitawag personal nga kabuhi. Kundi this is talking about as in spiritual. Nga way kagud may nahimo sa imo pag-alagad. Or something, way napuslan ang imo kabuhi sa pag-alagad sa Dios. Nga, ini nga tao, ang Biblia nagambala, this slothful servant, makita na tundre ang gihimo niya, gilubong niya ang hindi iya. This is considered the widest spiritual cemetery of the believers. Amen? This is the widest spiritual cemetery of the believers. Parehas sa aton. May ara ta, may ari sa aton, nga gilubong naton. Amen? Nga way gyud na puslan. But no, right now, ato ni ipagamit dira sa Ginoo. Pakpakan nato ng Ginoo. Nga ang tuyo sa Dios siling padri kun imo unta ni gipabangko. Amen? Where is the bank? Anong bangko nga gisgutan diri? Ang bangko nga gisgutan diri walay lain, amo ang simbahan. Amen. Kung dito pa nimo ni gideposito sa simbahan, pasabot kung ari ka sa simbahan, mutubo ka gayod, mo enlarge ka gayod. Amen? Ang Bible nagambal, ang Kristohanon, i-bless siya kung ara siya sa bangko sa simbahan. Amen ba? This is what? A national bank of the church. Ang Bible nagambal, kung lantaw na ton, sa sining nga passage, according to Andrea, his heart and his mind and his concept was not right toward his master. Hindi insakto ang iyang panglantaw siya nga galon. Ang iyang panglantaw siya kagalon, usa ka istrikto, kag usa ka tawo nga igo lang mag-ani sa hindi niya gitanom. Lain ang iya panglantaw, lain ang iyang konsepto. Amen? And the Bible says he has no passions for that responsibility and assignment, so he buried the ground. Nga, lain ang iya pagpati. Amo na nga usahay ang nagakatabo sa aton. Kung hindi insakto ang imo relasyon sa Dios, hindi ka gyud makalahutay. Amen. Ingay mo katapad, kung di insakto ang imo relasyon sa Dios, di ka gyud kalahutay. Pero lantawan ni ang mga tao nga naka-build up insakto nga relasyon sa Dios. Bisan anong matabo, pabilin siya kay nga iya nasabtan ang Dios ngayang naalagaran. Yan. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Ginoo.
Dayon, siling padre niya. Slothful servant has ito characteristics. Una, ini mga slothful. Gitawag kini nga term as acedia. Ano ning acedia? Ang acedia may mga characteristics kini. Una, amo ning apathy. Ano ning apathy? It is unable to care himself, lack of concern, lack of feelings, or showing no interest. Ang iya apathy nga nabilong sa acedia as being slothful. Ang iya pagkatapulan, ang iya pagkatamaran, ang una nga term is acedia. Kay damo gali ni meaning ang slothful. Ang acedia pod may characteristic siya. Ang number one, amuning apathy. Meaning, may mga tao gyud nga wala siya'y concern o kabug-aton sa gitawag sa buluhaton. Amen ba? Inabang, for example, abi, sa kabuhi naton nga Kristohanon, hindi magyud matago. May mga lamisa ang grupo, di ba? Mo siling na, okay, ikuha na ninyo ang inyong lamisa, gisugo na sa iyang group leaders, pagkuha ditog lamisa, why siya pakialam? Why siya concern sina? Basta kay ang iya lang. Oh. Amo ng mga tao nga mga apati, inabang do hindi siya mulihok sa sugo nga gihambal sa iya. Showing has no interest. Hindi siya interesado. Kung suguon siya, hindi siya. Why ni siya pakialam? Amo na nga may mga tao nga kung suguon nimo, masayop kay nga why man niya ginapamatian. As showing no interest. Suguon nimo siya, lain ang iya paliton. Tong si Eril gisugo pagpalit Manila piparil. Nangutahan naman siya, sa'y kulor tiyo, siling ko pink. Pagpalit po dito, iya po palitan ng tag-iya pa, palita ko Manila pipar ang pink. Siling po natin, oy, naubusan na. Instead nga ang response untas tag-iya, uy, wala may pink nga Manila pipar, oy. O mo tani to, response, ibig sabihin, inaubusan na. Mayo, di ba? Ako na makita sa'yo magsayop kay nga showing no interest. Amen. Kag, ako nagto, that is part ni sa slothfulness. Second, ining procrastinate, unmindful, working without his consent. Gatrabaho siya, pero way sa bungog. Kuha ninyo? Ara ang yalawas, pero yaw na wala. Amo nang kuyaw, amo nang mga procrastinate nga mga tao. Amen? Unmindful kayo. Why siya ga-concentrate sa iyang gihimo? Amo nang kalabanan pod sa aton, labi na inibang aton pagka-procrastinate, amo po na makahatag sa aton hindi maayo. Maligo usahay, bisan di ilan naton biyaan, usahay ang bitso-bitso mabilin. Nga na. Mas pait na gitong kang blas, kaya nalibang way na plasan. Na, mga unmindful bala. Way gaw na una sa iyagimo. Siyo mo makita, gatrabaho siya, pero way des bungog, antod nga, madukduka na ang iyang kamot. Yan na. Amo nang aton problema, that is part gali na siya sa slothfulness. Part na siya sa number one sa asidia. Kagdamo nga mga butang ang aton bagay talupang doon. Inga na. That is mga unmindful nga mga butang. Ikatatlo, ining idleness. To work without transmitting power. Paalsahon mo, bangko lang, pero do di ka bu. Di ba? Na
Do di ka buhat. Nga na. Bito na maglayong-layong na. Nga na do. Pati isa pati. Ana, patyang isa kay madaog na. Grabe na kadamo pero digid madalag yapon nga na. Kay nga that is idleness. Gatrabaho ka pero way ka pwersa nga may gigamit. Nga na. Way ka pwersa. Siling lantob lang ninyo mga tao nga way man insakto nga kaon. Oh, way insakto nga gitawag katulugan ina mga buang pero grabing pwersa. Oh, siling may guro mabuang anay niya para presado sa. Amo na mga idleness. Nga na. Dayon ikaapat ining drowsiness to be nearly asleep na doon do pirmi lang bala katulugon. Oh, bisan ari sa simbahan. Na part na sa slothfulness. Nya no nga, do pirmi lang tuyo bala. Na do pirmi lang tuyo nga mga itsura. Nga na. Do pirmi lang ko. Ano ni sila? To move slowly, has a relaxed attitude towards time and schedule. Amo ni mga drowsiness, mga langayan lang ang mga tao. Alas 7 ang simba. Hinay pa kayo. Na, part na sa slothfulness. Kita, gabi kahinay kayo. Na, di ba? May tani kung ma-apply na niya sa pagpangaon nga hinay bala siya kayo. Pero pag mangaon, grabe kasiga man. Oh. Ana. Pero nga ako mangaon, perti kadasig, no? Oh. Laliman ka, action ka palang gani mo hungit, way namin nag-overtake no? Pero simba, grabe ka hinay. Oh. Part sa drowsiness. Perti kayo, kauyaya bla kayo nga kon kalangay gi kayo nga kon. Hindi bla planted nga kabuhi. Nga na mangita pa siya Domingo nga adlaw, mangita pa siya diin ang iya nga gitawag sapatos, diin niya medyas, diin niya t-shirt, magsige pa siya tuyok perti kalangay. Ya, sa sige niya tuyok mulingkod naman nga na. Dayon. Nga na grabe gi kalangay kayo ang kauyaya gyud amo ang gikan niya. Na makita nga ang tod pag kariniya, oy benediksyon na. Ano na kasiling ko perting Kristohanon. Grabing Kristohanon. Gi-adjust ang simba naton pag 31 alas 9, pero minangabot alas 11. Oh, imo gani panuban mo paubos pud sila. Amo nang drowsiness part na sa slothfulness. Nga na grabe gilining asidya. Kaya yon imo makita ang slumberer. Nga na amo nang lisod na gyud ni kay nang tulog na gyud ni. Tulog na gini, ara sa simbahan, pero gahagok. Oh, walis brad dyan dito sa Kades. Grabe, spidot dito, natulog sila si brad dyan. Praise God, nagtubo yung naging spidot. Kay isang una, pirmi ni salit, karon sayo na siya, pero ang problema, kay matulog lang. Sayo na sa tuod, pero matulog. Yan na, amo ning problema po. Nga daw pirmi ka pilaw. Nga daw pirmi. Why na problema kung ang mata nimo kay may mga mata ba nga daw gipilaw na mga mata nga daw presto sa anak ni Gingging nga ang mata daw kahuloy bala. Sila so ipatulugan na gipilaw. Di amo nang iya mata. Di ba? Kaya daw pirmi ka tuyo. Amo bitaw na sulti na kung be enthusiastic. Amen. Kagdayon ang last part amo ning listening ang pagka tamarang yun. Ayan. Ayan. Makita nga. Perte, no? Amo ni ang hindrance sa Ecclesiastes 19, buhata, kutob sa imong mahimo. Diin pod nga area, mutukar ang aton pagkatamaran. Diin nga area. Bika mo kuno mo una. Say, for example lang, prayer meeting, karon kay nanalithi. Talisik. Siling ka, do kakapoy man, eh. May mga area nga usahay, amo nang hinungdan sa pagkatamaran. Oh, ang panahon, labaw sa tanan, kinahiyag yun nimong tamaran. Amen? Amo na nga, iningan topic, let us continue on next Sunday sa Ecclesiastes. Kaya nga,
ang Biblia nagambal, mahimuon kagyot. Pareha sa sining sulugon, pagdawat niya, milakaw dayon siya. Amen? Magagunitay ta, mga muyo ta diya sa Ginoo. Imuon na to ni nga as prayer time sa aton simba. Nga muyo ta diya sa Ginoo. Ampo ta. Prayer time na to ni. Pangamuyoi. Una, pangutan ang iya, gusto pangamuyuan ang imo sa wala kag sa tuo. Pangutan siya. Nga masiling sabi, gusto ko nga di na ko uyaya ng 2025. Pangutan siya. Pangutan siya. Amo ni ang aton prayer. Di manugid. Di manugid. Sige, pangutan siya. Kay amo ning aton bagay paningkamutan sa 2025. Nga gabay pa Lord nga ining 2025 ang amon momentum Ginoo, Lord padayon nga magkainit. Amen. Mga muyo ta sa magunitay kag dayon pangamuyuan naton ang pre-request sa aton katapad, sa aton wala, kun ara ka sa tunga duwa imo pangamuyuan. Di ba? Pare sini kang kalkal duwa ay pangamuyuan si Bradinho kag si Brad Toto. Mga muyo kag sinikal ang imo pangamuyuan ra ba puros kano imo puros senior. Base mga muyo kalkal Lord mag-ayon unta panglakat ni Bradinho may man imo makita di ba? Unahon ta lang spiritual. May gang kiari ka sa tunga, may exercise ang imong prayer. Amen. Sige, madungan ta kadayon imong makita mga muyo tatanan diya sa Ginoo. Magadungan tatanan sa pagpangamuyo. Hallelujah.